Dismayado ho etong si Baculaw sa pagdalo netong si Attorney Michael Poa diyan sa pagdinig ng Injustice Committee. Nasagot ho kasi lahat nitong si Attorney Poa ang mga tanong netong si Tinyo, isa sa mga aso ni Romualdez ngayong mga panahon na to. At dito sa video na to mga kababayan, pag-uusapan ho natin kung paano ang framing ng mainstream media sa mga kasinungalingan netong si Madriaga. Rerekta ho tayo dito kay Rated K, dito kay Ma'am Corina. Gusto nating marinig ang ika nga mainstream media kung paano ho nila i-frame, kung paano ho nila ipapackage ang mga kasinungalingan na yan nitong si Ramil Madriaga. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Tapos rerekta ho tayo sa Tanungang Blues dyan sa naganap na pagdinig sa Injustice Committee. Sinagot ho nitong si Attorney Poa lahat ng katanungan nitong si Representative Tinyo. Punto por punto ho mga kababayan. Wala ho silang nakita. Wala ho silang nakuha. Ika nga lahat areglado. Nasagot lahat ng katanungan dyan sa pagdinig na yan. Kaya sa tingin natin kayo mga walang hiya kayo mantakin nyo ho mga kababayan. Alas 9, alas 8 ng umaga, nandyan na ho sa House of Representatives itong si itong si Attorney Poa. Tinanong ho siya alas 9 ng umaga alas 9, kung di ka nagkakamali, alas 9, mga alas 10, alas 9, nandun na syempre, kung mag-uumpisa yan, alas 10, dapat alas 9, nandiyan ka na. Kung mag-uumpisa yan, alas 8, dapat alas 9, alas 8, dapat alas 7, nandiyan ka na. Umaga pa lang ho, nandyan na sa House of Representatives itong si Attorney Michael Poa. Tinanong ho siya alas 6 ng hapon. Palakpakan ho natin ng mga walang yang congressman na aso ni Martin Romualdez. Kung talagang importante ang testimonya nitong si Attorney Michael Poa, dapat sana pagbagsak pa lang niya, ilinitsyo nyo na siya. Kaso ho mga kababayan, alas 6 patapos na, wala na, ika nga lahat ng hype, lahat ng tao nag-alisan na, lahat ng nanonood sa mainstream media nakalahati na, lahat ng nanonood sa social media, kung 40,000 yan, mga 10,000 na lang. Diba, ibig sabihin hindi prioridad ang testimonya nitong si Attorney Michael Poa. Kumbaga pinapunta siya sa pag-aakala na sasama itong si VP Sara. Dito muna tayo sa Billionaire News Channel bago tayo magpunta kay Baculaw. Bantay ang PNP at NBI sa pagdating ni alleged bagman Ramil. Akala mo naman merong titira sa kanya no? Gusto nga namin magsalita siya dyan magdaldal siya dyan para maihayag sa buong mundo kung gaano kasinungaling yung Ramil Madriaga na yan. Ramil Madriaga sa Kamara. Yan. Malaman ang kanyang mga isiniwalat sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Kumuha tayo ng detalye sa agenda reporting Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang latest sa pagdinig dyan ng House Justice Committee? Ang tagal hinintayan ng marami. Yan. Corina, matindi nga ang mga pasabog ng DMNA bagman. Matindi Isaiah Mira Fuentes, matindi talaga bibigyan kita ng matindi dito sa PH Update. Yarin lamang na nagkakalatagan tayo ng matindi dito. Dapat papakitaan kita ng matindi. Sandali lang Mira Fuentes. Wait lang. Ayan, ganyan ba katindi oy. Isaiah, ganyan ba katindi? Anak ng toka, sa sobrang tindi puro kasinungalingan ang tinuran yung Madriaga na yan dyan sa Injustice Committee. Tignan nyo naman mga kababayan. Ay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaint laban sa bise. Kung titignan niya Corina, nagtatagal na ito ng halos 8 oras. At isa nga sa mga ibinunyag ni Madriaga ay hindi raw totoong 11 days ginastos ni VP Sara ang kanyang 125 million confidential funds, kundi isang araw lang raw. You can go out and vote wisely unless the name in Sara Duterte Carpio Yan. appears as a candidate. Nag-iiyak Banong. Anak ng toka. Kidnapping with murder ang kaso mo tapos binabanggit mo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Ditong si VP Sara Duterte, nag-iiyak ka. Ano ka, si Raulo? In the 2022 presidential race. Iyak. Anak ng toka.
Huwag kang iiyak, mabubulok ka sa kulungan, walang iyak ka. Nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga habang binabasa ang kanyang salaysay sa pagharap niya sa House Justice Committee. Would you like Alin ang naiba. Alin ang naiba. Alin na naiba sa tatlo. Alin. O sige nga, alin ang naiba sa tatlo? Sa tatlong larawan, merong dalawang magkamuka. Tapos merong isang naiba. Alin ang naiba. Alin ang naiba. O, kita nyo ho yun mga kababayan, ha? Makikita nyo kung alin ang naiba. to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Banong-bano no? Iiyak-iyak ka. Walang Hindi iyak ka. naman, malungkot lang po. Malungkot lang po. Malungkot. Okay, please Malungkot proceed. dahil mabubulok ka sa Dumating si kulungan. Madriaga Malungkot ka dahil mabubulok ka sa kulungan, walang yaka. na nakaposas at may kasamang jail escort. Kabilang sa kanyang ibinunyag sa impeachment hearing ay ang umano'y plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 elections. PRD Alin mentioned ang to me naiba? that Ferdinand Alin ang- Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. However, they also agreed that by 2025 BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Para patunayan Di pag nangyari yan, mabubulok ka sa kulungan, walang yaka. nakilala niya si VP Sara, nagpakita si Madriaga ng ilang mga larawan na kasama niya ang pangalawang Pangulo. At mga video na kasama siya sa kampanya ng bise. May birthday greetings video rin ay pinakita kahit wala ito sa supplemental affidavit ni Madriaga. Happy birthday, Sir Fishing expedition, palakpakan. Ram. I wish you good health and happiness. Nagpakita Close kayo tapos sasabihin mo, happy birthday Sir Ram, I wish you good health and happiness. Fan sign lang yun eh. Kung kaano ka talaga, kung best friend ka, kung kakilala ka, close kayo, ito sasabihin mo. Maligayang kaarawan, kaibigan, nawa masaya ka ngayong araw ng iyong kaarawan, di ba? Dalangin ko magkaroon ka ng matibay na selda pag naging presidente si VP Sara. Dalangin ko hindi ka na makawala sa kulungan. Kasi mabigat-bigat yung kaso mo. Anak ng tawa kung ako, huwes na may hawak sa kaso nito. Hindi porket ginagamit siya ng administrasyon ngayon, kidnapping with murder ang kaso niyan. Yung mga ano diyan, yung mga complainant, talagang matindi hong pinagdaanan dyan sa mama na yan. At mahirap pulustan yan, walang bail yan. Kaya ang atin dito, malamang sa malamang, mabubulok ko talaga sa kulungan niya, sinungaling na yan. rin si Madriaga ng mga larawan ng umano'y pagdi-deliver ng pera. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit ko po sa Walang delivery po. kwenta. Kung si Saldico, meron siyang chopper, meron siyang mga jet, meron siyang helicopter, meron siyang aeroplano para pang-deliver ng pera. Ikaw, meron kang Ford at meron kang bulok na FJ Cruiser. Pitch, baka gusto mo lang magka-FJ Cruiser. Ayoko! Ba't ko gugustuhin yan? Ang mahal-mahal ng diesel ngayon. Gusto ko yan, bigyan niyo akong pan-diesel. Joke lang. Hindi, masaya na ho tayo kung anong meron tayo ngayon. Hindi tayo nag-aasam pa ng kung ano-ano. No? Masaya na tayo sa biyaya ng Panginoon sa atin. Kung ano man na meron tayo, thank you Lord na ho tayo. Hindi naman ho tayo kagaya ni Madriaga. Hindi na ako kontento. Kaya ngayon merong kinakaharap na kidnapping na kaso, palakpakan. Ng ano po? Ano po yung dinideliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Sinabi niya na hindi totoong nagastos ng bise ang kanyang confidential funds sa loob ng 11 araw. Yan. Naubos daw kasi ito sa loob lang ng 1 araw. Ibinunyag rin ni Madriaga na naging dami umano siya para sa malakihang bank transfer para kay FPRRD. Anong ginagawa ni Bato de la Rosa? Bakit ka gagawing dami? Anong ginagawa na Christopher Bongo? Anong ginagawa nila? Bakit ka gagawing dami? Anong ginagawa ni Kitty Duterte? Anong ginagawa ni Ma'am Hanilet? Anong ginagawa noong si Medialdea? Anong ginagawa ni attorney ano po yung pangalan nung kasama ho nila sa Hong Kong? Nung kasama niya sa Villamor, si attorney, kalimutan ko. Basta,
Ba't si Madriaga pa? Ang dami naman mga individual na kung saan hindi na makukonekta sa kanya. Oh, ba't ikaw pa? Anong meron ka, Brad? Yung nunal mo sa baba? Anak na to ko, mabubulok sa kulungan yung nunal na yan. Sigurado ako dyan. Sorry na lang, hindi mo mapapanood to. Baka napapanood niya. Di ba? Mapapanood mo to. O kung mapapanood mo to, aabangan ka namin pag lumaya ka. Di ba? Aabangan ka namin. I-congratulate ka namin. O palakpakan nun natin si Sir Ramil Madriaga. Makakalaya na. Makakalaya na saan? Sa kulungan. Hindi ko alam. Sa mga kasinungalingan niya, palalayain natin siya. Ito ang video na magpapalaya kay Ramil Madriaga sa mga kasinungalingan na ilinatag niya dyan sa Injustice Committee. Corina, kabilang na nga rin sa mga ipinasabina ng House Justice Committee ay si dating DOH Secretary Francisco Duque III. Yan ay dahil sa tila anomalya sa pharmaceuticals noong kanyang panahon bilang Secretary ng DOH. Sinabi kasi ni Madriaga kanina na ang pera raw mula dito ay ginamit ni VP Duterte, Vice President Duterte bilang pondo sa kanyang 2022 campaign elections. Kanina ng 3:30 p.m. Corina ay lumabas na rin sa vicinity ng House of Representatives si Ramil Madriaga. Yan ay bilang pagsunod sa kautusan ng korte na dapat before 5 p.m. ay nakabalik na siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Corina, naririnig natin ngayon yung pagpapatuloy ng pagdinig. Kasalukuyang nakasalang na ang resource person na si Attorney Michael Poa. Tinatanong na siya ng mga mambabatas dito sa Kamara kaugnay nga sa issue ng confidential funds. Corina. So, siya na mismo si Ginoong Poa na ang sasagot para sa kampo ni VP Sara sa mga alegasyon ni Madriaga? Tayo mga kababayan, hindi ho tayo nagtataka. Kasi binabasa ko yung mga komento, reaksyon sa social media. Hindi ho tayo nagtataka kung bakit hindi nakakakuha ng simpatsya itong si Madriaga. Kayo ba naman kaso nyo? Kidnapping with murder? Tapos gusto nyo paniwalaan kayo ng ganun-ganun lamang na sambahin ng Pilipino. Mga si Raulo lang maniniwala dyan kay Madriaga. Si Raul, ito sasabihin ko sa inyo, si Raulo lang ang maniniwala kay Madriaga. Tapos ang usapan. Ngayon kung matino ang tuktok mo, hindi mo papaniwalaan yan. Hindi dahil hindi pa siya convicted, innocent until proven otherwise. Di ba? Diba? Ganun mo yun eh. Hindi ko sinasabi. Ang sigurado ko dito, sa karakas ng mama na yan, sa tabas pa lang ng pagmumunga niyan ha. Sa tabas, doon pala sa nonal niya dito, si Raulo lang maniniwala dyan kay Madrid. Corina, ang dahilan kaya nandito ngayon si Attorney Michael Poa dahil nga ipinasabina siya ng House Justice Committee dahil isa sa mga Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Pero Corina, bago yan ay naglabas na rin naman ng pahayag ang legal counsel ni VP Duterte kaugnay nga sa mga sinabi ni Ramil Madriaga kanina sa pagdinig. Ayon sa kanyang legal counsel, tinawag nilang kasinungalingan at palabas lang ang mga ibinunyag ni Ramil Madriaga dahil matagal na raw nilang pinabulaanan ito at ang ilan pa nga raw sa mga ipinresenta ni Madriaga ay hindi naman talaga napatutunayan, kabilang na nga dyan yung pagdadala ng pera. Isa rin sa mga idiniin ng legal counsel ni VP Sara ay yung pag-uusap ni FPRRD at ni Madriaga kaugnay nga sa 2022 election. Sabi ng legal counsel, hindi naman daw sundalo si Madriaga para makipag-usap ang mga Duterte kaugnay nga sa mga sekretong impormasyon. Corina. Ano sa palagay mo, Isaiah, ang pinakamatinding ebidensya naman ni Ginoong Madriaga sa kanyang mga alegasyon? Corina, base sa pagdinig kanina at napapanood niya rin natin dito, ang isa talaga sa mga... Gusto ko marinig yung mga punto de vista nitong si Isaiah. Ano ba yung pinakamabigat na binitawan ni Madriaga dyan? Napatunayan ngayon ni Madriaga ay kakilala niya. Para sa akin, ay kakilala niya si Vice President Sara Duterte. Ako din, kakilala ko si Vice President Sara Duterte. So pagka sinabi kong bagman ako ni VP Sara, maniniwala ka agad? Kakilala ko siya. Maniniwala ka na? Oh, ikaw ba, hindi mo kilala si VP Sara? Isaya ha, ayusin mong sagot mo. Kung saan niya, matagal niyan na itong tinanggi ng bise. Pero base sa kaninang pagdinig, may mga larawang inilabas si
Kilala siya pero yung kanyang fan sign. Happy birthday, Sir Ram. Yun lang. Kilala siya noon. Baka hindi nga alam yung buong pangalan nito si Ramil Madriaga. Sir Ram lang yung pangalan eh. Ram, ano Ram? Si Madriaga, nakitang na kasama ni VP Duterte si Madriaga noong kampanya at binati pa nga ito ng happy birthday. Corina. Okay, so natalakay ba naman ng PSA records sa umano'y dummy name sa confidential funds kagaya nga noong nakilala na ngang Mary Grace Piatos? Corina, isa nga yan sa mga nabanggit ngayon lang no, ng Philippine Statistics Authority at ibinunyag nga nila na walang nag-match ni isa sa mga pangalan ng mga dummy maliban daw sa Irene Tan Aray ko, walang nag-match. Paano ba yan? typical naman daw na pangalan ng mga Pilipino. Ibig sabihin na, Corina, yung Mary Grace Piatos, yung Milky Sikuya, ay hindi raw mga totoong tao. Ayon yan sa Totoo naman, sino ba nakiklaim na totoong tao si Mary Grace Piatos? Mary Grace Piati. Sino nagpapakalat na Mary Grace Piatos na yan? Yan, sila ho yan, mga mainstream media, mga walang yung mainstream media. Mary Grace Piati, yung huling bumanggit ng Mary Grace Piatos na yan, nagurgur na, datigok na. Yung pinakaunang nagpakalat na Mary Grace Piatos na yan, patay na. Sino? Akop. Siya nagbanggit ng Mary Grace Piati na yan, Piatos na yan. Hindi ko makakalimutan yun eh. Diba? Mary Grace Piati ang unang basa. Ano ba to? Piati? Piatos? O Piatos na lang para sensational sa mga hoops na mainstream media. Ito ngayon si Isaya, Mary Grace Piatos na siya. Palakpakan nun natin si Isaya. PH, ba't nung binaban natin si Isaya na ano ka ba? Wala, hindi ko naman siya binabanatan. Pinapalakpakan ko nga Philippine Statistics Authority. Samantala, ayon naman sa NBI, ilan sa mga receiver ng confidential funds na pumirma doon, base raw sa kanilang pag-iimbestiga sa 36 na pirmang kinuha ng NBI. Mukhang may pagkakapare-pareha raw ang mga pirma at tila 7 tao lang o grupo lang ang pumirma rito. Corina. Okay, so aabangan natin hanggang anong oras kayo dyan, Isaiah? Corina, base sa pag-oobserba natin, since ngayon nakasalang na rin si Attorney Michael Poa sa resource person dahil ngay pinasabri na siya, posibleng siya na ang pinakahuli kasi inuna si Madriaga, sinunod yung mga ahensya ng gobyerno. Pero kung titingnan natin, since si Poa nga ang isa sa rin sa inaabangan, mukhang magigisa pa siya sa pagdinig ngayong gabi. Corina. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Ayun na nga mga kababayan, rerekta ho tayo dito kay Baculaw na mukhang disappointed sa mga nakuhang sagot kay dito kay Attorney Michael Poa. Ging! Sayda, ging! The Honorable Tino. Si Tino. Maraming ayan, salamat, ayan na. Madam Chair. Ayan na, pinakaabangan na if I may lahat. address my questions to Attorney Poa. Attorney Poa, magandang hapon po. Narito po kayo bilang dating spokesperson, chief of staff with rank of undersecretary ng Department of Education sa ilalim ni dating DepEd Secretary and of course Vice President Sara Duterte. Tama po? Madam Chair, Your Honor, tama po yun. Tama po ba yung mga titulong minanggit ko? Tama po. Tama. Okay. Chief of Staff, spokesperson, rank of undersecretary. Okay. And of course, sa nakaraang kongreso ay isa kayo sa mga resource persons sa mga hearing ng Committee on Good Government chaired by the Honorable Chua. At Uy, Tino, galingan mo ha. Kanina pa ako inip dyan sa mga kabalbalan nyo dyan. nabanggit na kanina na inadmit na at bahagi na ng proceedings yung mga records nito. No coaching please, no coaching. Including yung mga sworn testimony po ninyo. Hindi po ba? Tama Madam po. Chair, Your Honor, tama po. Tama po. Madam Chair, meron lang po akong ilang clips ng mga specific testimony niya nung panahong yon na gusto ko lang po magtanong ng ilang clarificatory questions kaugnay dito. Una po, let me point out na sa Sabalya complaint po, page 90 of the Sabalya complaint ay
nandoon po ang pagbanggit nito. In paragraph 269, high-ranking officials of the Department of Education testified before Congress that they received multiple envelopes containing cash amounts ranging from 12,000 to 50,000 pesos. These officials believed that these envelopes came directly from VP Sara, with one former DepEd spokesperson, Michael Poa, testifying that he received envelopes directly from VP Sara herself. So yan po ay nasa sa Balya complaint. Tapos, nandyan po yung clip nung testimonya niya mismo kung pwede pong ma-play natin. May we know Tuloy from natin the eh. committee secretariat if the video of Attorney Poa, Ano naman to? Ano ba naman yan? Anong ginawa niyo sa napakatagal na panahon? Di ba? Anong pinagkakabalaan ng inyong committee secretary? Ito. Ano ho ito? 19th Congress to. Noong medyo talagang siga-sigaan pa sila dyan. Oh, play natin. admitting to having received that envelope with Oh. certain amount of money is already available? Okay. Kindly play the video. Yes, sir. When I was Hope, sir, I became Hope. No, I can categorically say I was not able to receive a single envelope at all. But do remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. And at times, pag nagsasabi, may mga times kasi, sir, na candidly, medyo napagalitan ako because nag-aabono daw ako. Because when people come to me as a spokesperson, sometimes they tell problems. I would give, at the end of the day, ang kailangan lang pala nila, 3,000, 5,000. So nagbibigay ako personally. So there were instances, occasional, although not regularly, not like monthly at all, that I would receive, but not from ASEC Shine. I would, when I would tell the VP, like nung Christmas, the VP gave it to me herself. There are times. But yes, yes, sir. When I was Hope, sir, I became Hope. No, I can categorically say I was not able to receive. Umulit na po. Pwede pong i-post. Umulit na. Post nyo muna kayo naman. Just stick to the plan. Ayusin nyo. Okay. So yun po yung unang clip. At sabi nyo, when I was Hope, sir. Pwede po bang ilinaw lang? Ano ibig sabihin ng Hope? Head of procuring entity po. Head of procuring entity. So hindi nyo po nabanggit na or banggitin natin for the record na aside from being spokesperson and chief of staff, Apo. kayo rin po ang head of procuring entity. Only for a certain time po. Madam Chair, sorry. Madam Chair. Sige, Madam please Chair, clarify Your po. Honor. Apo. If I may just clarify on all the dates, Your Honor, para lang klaro tayo. Okay. Kasi I think dun sa subpoena, mali din yung dates. Ay, as opo, Chief of please Staff. clarify then. When I was hired sa DepEd, I was hired as a spokesperson with a rank of Director 4. That was back in July 2022. Ngayon po, yung pagiging Undersecretary and Chief of Staff ko po, Your Honor, it wasn't until April 1, 2023 kung kailan ako na-appoint as Undersecretary and Chief of Staff. And then yung Hope po, ako po yung naging Hope October, I have the date here just to be exact, no? October 17, 2023. Yun po yung nag-retire si Yusek Mercado. Okay. Doon po ako naging Hope. Okay, thank you. So yung panahon na ito, December 22, 2022, hindi pa po kayo Hope. Hindi So pa po. kayo po ay spokesperson. Apo, spokesperson. Okay, thank you. And then, you received an envelope containing an amount from ang importante pong sinabi niyo rito, the VP gave it to me herself po. Apo. Tama po. Binigyan po kayo mismo direkta Apo. ng envelope ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, as to the amount, hindi niyo po binabanggit dito. By the way, Madam Chair, this is from the transcript of October 17, 2024. Wala pong binanggit about the amount. But in a subsequent hearing, November 5, 2024, ay may mababanggit na po na amount. Please play the second clip po. Attorney Poa, do you remember receiving an envelope that
has about 200,000 in it? Mr. Chair, Your Honor, no. The simple answer is no. The biggest, if I need to share, Yes, go probably, when one time nakwento ko nga na nag-reimburse ako because I had a media party, no, for, just to host the media for Christmas, I was given around 20 to 25 at that time, which was, well, to be candid, lower pa than what I made abono, but who are we to diba? So, but never, not definitely not 200, not 100,000, not 50,000. Okay. Oh, Miss Catalan. Okay, thank you. So dito po, sinabi nyo na I was given, so Oh, ano? just to clarify, Oh, ano pinupunto mo? yung Langya ka. pinag-uusapan yung insidente Ayusin mo. na binigyan kayo, dalawa po kasing magkakaibang hearing to. This is the same incident. If I may just contextualize everything. Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako. Although hindi siya yung monthly, no? So, for example, Your Honor, that incident that we were pertaining to, the same incident, close to December, because we had to host, alam nyo na, yung fellowship ng media, kinulang po yung budget ng DepEd. So, naglabas ako ng sarili kong pera. So, that's what happened. Now, in other incidents, similarly, that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Okay. So binigyan po kayo ng binigyan kayo sa isang envelope ni Vice President Sara Duterte ng 20 to 25,000 pesos noong December 2022. Tama po. Hindi ko na po matandaan kung 20 to 25, but yes, it was the same. Well, yun yung sinabi nyo rito. Yes po, ito po. Okay. Okay, so binigyan kayo nun. Tapos, parang binanggit mo na rin, hindi ito yung iisang pagkakataon na binibigyan kayo. Kasi sabi nyo dito, the biggest if I need to share, so implying that you received more than once. Tama po? Madam Chair, yes. Yes. Okay. Mr. Chair. Sabi nyo po, reimbursement. So, ibig sabihin, hindi po, yung binigay sa inyo ay hindi sweldo, hindi rin yung mga allowances na tinatanggap ng government employee under salary standardization law. Tama po ba? Tama po, at hindi po Okay. siya regular, Your Honor. Hindi regular. Hindi siya monthly, Okay. kumbaga. What I meant to say. Reimbursement. So, meron po ba kayong resibong pinirmahan bilang reimbursement? Honorable Tino, Nako. please confine to what appears in the transcript. Natatawa na tong si Baculaw kay Attorney Tinio. Ito naman kasi si Attorney Tinio eh. Di ba? Ano na yan? Hindi nakasama yes. Pambira. Yun sa transcript lang. You might be probing already. All right. Sige, thank you, Madam Chair. Then, For the guidance of the members, the questions of the Honorable Tino is anchored on the statements of Yes. Attorney Poa appearing in the transcript of the Inquiry in Aid of Legislation conducted by the Good Government Committee in the 19th Congress. But Yes. please confine your questions to the All right. transcript. Okay. You didn't, okay. So, reimbursements po ang intindi nyo dito. Tama po. Well, hindi lang po intindi because, Your Honor, Madam Chair, may I just give some context just for clarity for everyone? on Yes, what you may happened? proceed. Yes. I'll give you an example po, a very concrete example. Pumunta po kami ng ating Vice Presidente noon when she was Secretary of Education sa isang burol. No? After po ng burol na yun, marami nagpapapicture sa kanya. May mga lumalapit po, may lumapit po na bata. Nagbebenta po ng mga damit. It was Shein na damit. I don't know if I'm correct, if I'm saying it correctly. But she said, tulungan natin. Gusto kong bilhin, no? So, syempre, ang dami po nagpapapicture sa kanya. Ako po yung naglabas ng pera para po mabayaran yung binibentang damit. At pagkatapos po nun, a few days after, naalala niya, tinanong niya sa akin kung magkano nagastos ko. It was around 6,000 if I'm not mistaken. Binalik po niya sa akin yung 6,000. Ganun po yung nature ng... Okay. That's why I keep on saying reimbursement. Thank you, Madam Chair. I was asking kung may resibo po ba dun sa reimbursement.
to determine whether or not government funds were used. Your question However, about the receipt how- is probing already. However, since these are probing questions, ipaubayan na po natin yan yes. sa ibang venue. After if all, ever. our standard is merely probable cause. Thank you, Madam Chair. Okay. So yun po yung unang tanong. Ngayon, kaugnay naman po sa confidential funds. Dahil po sa Annex U ng Sabaya complaint, ay yan po yung reply ng DepEd. Aso na yun? Okay, Annex U. Ito po yung dated 17 April 2024, addressed to Honorable Nilda B. Plaras, Assistant Commissioner of the ICFAO of COA, at pirmado po ni Attorney Michael Wesley T. Poa as Undersecretary and Chief of Staff. Do you affirm, Madam Chair, na kayo ang nakapirma dito at sinabit talaga ito ninyo in behalf of DepEd bilang tugon sa ICFAO? Madam Chair, Your Honor, yes, I confirm that. Yes, okay. Tapos, dito po, ito ay sagot sa Audit Observation Memo ng COA, which is Annex Q of the Sabaya complaint. No, ito naman po yung Audit Observation Memorandum ng COA dated February 1, 2024, AOM number 2024-015. At dito po pinagpapaliwanag, naka-address po actually kay Vice President Sara Z. Duterte as Secretary of Department of Education. Tapos ang sabi, attention, Mr. Edward D. Fajarda, Special Disbursing Officer, and Ms. Maria Runa L. Catalan, Chief Accountant. So sila po ang in-address ng COA. Pero kayo po ang sumagot. Bakit po ganun? Madam Chair, Your Honor, kasi po, ang proseso po sa DepEd, pag dumating po ang AOM, ang una pong nakakatanggap niyan ay Undersecretary of Finance. And from the Undersecretary of Finance, nire-refer po yan dun sa mismong opisina that is subject of the AOM. In this case, I was actually both. Because noong pong I think we received it Feb 1 or Feb 2, ako po ay OIC Undersecretary of Finance dahil nasuspende po ng Ombudsman yung Undersecretary of Finance nung panahon na yon. At ako po yung Undersecretary of Finance at nagkataon, ako rin po kasi yung head ng OSEC at that time, of course, Okay. aside from the Vice President. So sumagot kayo bilang head ng OSEC, Office of the Secretary, dahil naka-address kay Secretary Vice President Sara Duterte. That's correct. And also you happen to be the OIC Undersecretary of Finance. Okay. Ngayon, bahagi po, so yung COA nga po nagpapalinaw dahil sa tingin nila may mga, sabi ng COA, parang questionable expenses na hindi alinsunod sa Joint Circular on Confidential Funds. Tama po ba? If I may be accurate, Madam Chair, Your Honor, humihingi po ng mga documentation. Ang sinasabi po ng COA, lacking po sa supporting documents yung mga naging submission ng DepEd prior to the AOM. Well, yun lang, isa lang po yun sa mga sinabi ng COA sa AOM. Merong kulang ng dokumento, pero meron din pong mga kine-question na expenses. So for example, sa accomplishment report nyo, sabi nyo, meron kayong binanggit na Ano ba yan? payment. Ano ba yan, Representative Tino? Ayusin mo naman. Wala tayong nakikita ng mga ebidensya para maipisara. Galing-galingan mo naman. Of incentives Anto ko, or traveling Galingan mo. relative to the confidential operations. At sinabi ng COA rito, the above enumerated expenses are not among the confidential expenses enumerated in item 4.8 of JC number 2015.01. So hiningi kayo ng dokumento sa ibang bahagi, pero dito sabi, yung sinubmit yung expense,
hindi kasama sa authorized expenses. At sumagot kayo doon. Ang sagot nyo po ay kaugnay doon. Babasahin ko po yung sagot nyo. Sabi nyo rito, the payment for traveling relative to the confidential operations qualify as rental of transport vehicle. So, gina-justify nyo po. At sabi nyo, as an additional incentive to operatives and agents, unmarked private vehicles were rented and provided to support surveillance and casing activities. So you were making a statement of fact na ginamit ito, were rented and provided to support surveillance and casing activities. Tama po? Tama po, Your Honor, but that Thank was you. based on my No, discussion. with yun the- lang. Tama. Yun ang sinabi mo. Apo. Tama. Okay. Tapos, ang isa pang... Just for the guidance of the members, Congressman Tino is reading from the letter of Attorney Poa Yes. in response to the AOM Yes. of DepEd. Yes, Your Yes. Honor. And that letter is part of the documents which were submitted to us by COA, as well as part of the documents submitted to us by the head of the Legislative Archive. That's for the record. Thank you, Madam Chair. But please confine to the letter. Yes. And then, kasama din nga po yung humihingi ng dagdag na dokumento ang COA sa inyo. At ito po ang inyong sagot. Ang sagot nyo naman ay ito. On the finding that payment of rewards to informers must be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on the account of the information given by the informer. So sabi nyo rito, attached here to as Annex B1 to B4 are the certifications issued by relevant partner agencies evidencing the success of various programs, projects, and activities directly resulting from the information provided by informers during the specified period. Yun po ang sagot nyo. Tama po? I confirm that. Your Honor. Tama po. And then, kasama po sa Annex V ng Annex V, V1, V2, V3 ng Sabalia complaint, yung mga certifications na binabanggit nyo. So these are certifications by various Army Infantry Divisions. 1st Infantry Division, 5th Infantry Division, 7th Infantry Division, and so on. Na sinasabi nila na naglunsad sila ng mga Boring. youth leadership seminar Boring. sa kanilang mga area of responsibility. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama po. Okay. Okay. So, iyan po ang ilan sa mga nilalaman ng sagot ng DepEd through USEC POA sa AOM ng COA. Kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Ngayon, pero sa nakaraang hearing, meron din kayong mga admission. Pwede po bang i-play natin yung clip? Secretariat, please play the admission of the video of admission of Attorney Poa. Yes. I understand the nature of confidential funds, but on how it is actually operationalized or used on the ground, under oath, I would like to state for the record that I'm really not aware. Hindi ko po nakita yung fund, hindi ko po alam kung paano siya ino-operationalize on the ground. Ang participation ko po ay naganap nung ako po ay OIC for finance kasi at that time, nung na-receive namin yung AOM. And we had to respond to the AOM. And so because we had to respond to the AOM, I had to get all the documentation that COA was asking for po through that AOM. So ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko eh. Parang hinihingi nyo lang po yung certification
nung nilabasan na kayo ng AOM. Tama po. Tama po? Oh, Tama po. Nung Tama po, okay. So, ayun po. So, una, malinaw po, kayo pa nagsabi, under oath, I would like to state for the record that I am really not aware, hindi ko po nakita yung fund, hindi ko po alam kung papaano siya ini-operationalize on the ground. So, inamin nyo po under oath na wala talaga kayong alam kung paano ginamit yung confidential funds. Tama naman po. I Tama have naman always po. been Okay, thank you. consistent with that, Thank Your you. Okay. So, at binanggit din nga po, yung mga certifications na inattach nyo, na hinihingi ng COA, actually, hindi nyo naman talaga alam kung may kinalaman ito sa paggamit ng confidential funds o hindi. Tama po? Your Honor, Yes or no? Your Honor, it's not a yes or no answer. It's kasi not a po, yes or no. If with all due Please, respect. let's allow Attorney Poa to Si answer. Raulo pala itong si pangal to. Tinyo Tama ba naman yun? Ayaw mong pagpaliwanagan. Sino ka, si Paduano? Sino ka? Si Benny Abante? Sino ka? Si Romeo Acop? Yung nagurgur na? Yung mga ganyang klaseng magtanong kung representative Tinyo, hindi maganda sa kalusugan, ha? Kaya ayos-ayusin yung magtanong. If I may, no, because that You may Pang sintu-sintu yun tatanong ka, yes or no lang gusto mong pasagot. Ganyan na ganyan din ho sila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte kasi hindi lang ho sila nakapalag. Pero kung 19 Congress to, kakampihan ni Luis Tro itong si Tinyo. Pero dahil nasa 20th Congress na tayo at ayaw na nila magmukhang coup sa sambayan ng Pilipino at marami nang galit sa kanila, kahit papaano, bibigyan nila ng leeway yung mga kinukumbira nila diyan sa pagdinig na yan. may proceed, Attorney Poa. Sige po. the clip was spliced, and I hope that we can refer the Spliced? committee to the entire Ah, transcript. Okay. Your Honor, I expect Nagulat ka pa, ha? Anak ng toko, alam niya lahat na sinabi niya. Baka 1,000 beses review niya lahat ng pagsasalita niya diyan sa hearing ng 19th Congress. Madam Chair, pakiklaro lang po kasi sinabi pa po niya, the clip was spliced. Parang may Might be. pinagdug. Might be. Hindi, wala Hindi pong po, sorry po, splicing Your doon. Opo. Your Honor, I apologize for Yes, that. thank That is you. not what I meant. Nakat lang po dun sa dulo. What I was saying, Your Honor, is if I think the good chairman of the good government was also here, was at that time, since I did not have any personal knowledge on the operations, utilization, disbursement of confidential funds, that I had to rely on the documents that were submitted to me. At that time, Your Honor, when I received the AOM, of course, I had to talk to the SDO, the Special Disbursing Officer, to say saan natin kukunin itong mga documents na hiningi ng COA. I was referred to Yusek Mempin, if you remember, at that time. And so I asked Yusek Mempin for those. I did not even ask for certifications, which is also stated in the transcripts. I asked for accomplishment reports, Your Honor. But again, Your Honor, I apologize to the Honorable Tino by using the word splice. I think that was inaccurate, and I really apologize Thank for you. that, Your Honor. Okay. So actually, nandito, I have the whole transcript here. No? So actually, kayo rin ang humingi kay Yusek Mempin ng mga certifications. Pero, may alam ba o wala si Yusek Mempin sa paggamit ng confidential funds? Your Honor, yun, hindi ko po masasagot. Hindi niyo po masasagot. Okay. My manifestation is that as per the COA guidelines, ang may alam lang po ng kaya nga confidential funds, ang may alam lang po ng paggamit ng confidential funds ay ang Vice President as head of agency or the Special Disbursing Officer. At si Yusek Mempin, siya po ba ang Special Disbursing Officer? Hindi po. Hindi Your po. So, imposible rin na may alam si Yusek Mempin dito. So, in other words, to conclude, Madam Chair, ang nais po lang nating mailinaw dito ay
gumawa kayo ng sagot sa mga paglilinaw na hinihingi ng COA sa kung paano ginamit ang confidential funds ng DepEd. Sumagot kayo kahit aminado kayo ngayon na wala talaga kayong kaalam-alam sa kung paano ito ginamit. That is Tama a po ba? manifestation, Congressman Tino. You should not be raising that question to Attorney Poa. Okay. Make Then- it a manifestation Thank instead. you. That was a rhetorical manifestation, Madam Chair. And with that, I conclude. Thank you, Madam Chair. All right. So any other clarificatory questions for Attorney Poa? If there are none, we direct again the committee secretary to call again the Vice President to give Wala. wala. Walang napatunayan, walang nakita, nagbuka na naman lahat ho silang mga anga. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PHD. Mag-ingat ho kayong lahat, wag ho kayong magpabudol sa mga walang yang congressman na yan. Karamihan ho sa mga yan, nakatanggap ng envelope at maleta. Wala na hong interesado eh. Hindi na interesting itong committee na to. Boring. Hindi na yung hindi kagaya dati kapanapanabik. Diba, bawat hearing nila talagang parang teleseryeng hindi mo pwedeng mapalampas ang kada episode, di ba? Ngayon ho, iba na usapan. Ngayon talagang na ho sila. Talagang kitang-kita na ho natin ang mga kabalbalan na. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Halina't ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.